Yan. Welcome mga ka-argerista para po sa ating kwentong argerista for... Yes, welcome back at muli nakasama niyo naman po kami. I am Rich Bagnes. And I'm Verna Marquez. And welcome back to our kwentong argerista Thursday Business Talk. Yes. Yan. Kumusta po ang lahat? Merong maraming nanonood sa atin. Hello po. I-share niyo po ang ating live para marami pong makapanood. Yes. At tama ka dyan, Ma'am Verna, don't forget to like our official Facebook page. Ito po, Arjurworld MKTG Official at ang ating Instagram, Arjurworld_official. And yes, click like and subscribe po para naman sa ating YouTube channel, TBP TV. Shout out tayo sa ating mga argerista na nanonood ngayon at habang nag-aantay pa tayo ng mga manonood pa. So, watching from Taiwan, nandiyan po si Coach Nora Martinez. Hello, Coach. Ingat po dyan. Yan. Sir Rick Victorio, watching from Albay. Hello, sir. At meron pa tayo watching from Lucena City, Coach Joseph Veloso. Wait lang po. Hello. Ayun, pa, tayo sa Alright, so tuloy-tuloy po tayo sa pag-shoutout. Ayan, from Jensen naman po, si Coach Rodel Santilan, si Coach Melissa Pascua, hello po sa inyo, si Coach Romel Alcunio, nanonood sa kanyang trabaho ngayon. Watching from workplace. Hello, Sir Romel. Watching from QC. Hello, Ma'am Grace. Yan. Siyempre, patiin din po natin si Coach Cathy, nanonood mula sa Macau. From Macau. Hello, Coach. Coach Rich from Camarines Sur. Tuloy-tuloy lamang po sa panonood. At tayo po ay makakasaksi na naman ng panibagong milyonaryo o ng ating successful argerista na nagbabahagi ng kanyang buhay. Pero bago ang lahat, gaya nga ng ginawa natin nakaraan, tayo po ay magkakaroon ng konting pag-game or konting paayuda para sa ating mga online viewers natin. Pambili naman ito ng ulam. Last week kasi pambigas. Ay, don't forget, may announcement po pala tayo. On next week po, meron po tayong official launching ng ating bagong products po. At yun po ay ang ating Imukira at ang ating Imubit. Excited na ako dito. And ang nakatuwa nito kahapon lang dahil kaming mga empleyado ni Arjur nakatanggap nito. Thank you po. Thank you po sa aming pag-iingat sa kalusugan po namin. At upang mapagbigyan pa kayo namin ng serbisyo dito sa Arjur. Yan. Right. So, balik na tayo sa ating pag-game. Ready na ba kayo? Ready na ba kayong manalo? So, kung ready na kayong manalo, ito na po ang ating mechanics ng game natin. By the way, meron po tayong one winner na mananalo ngayong araw na to at tatanggap siya ng 300 pesos worth of Arjur bonus card load. So, para makasali, siguro meron na kayong Arjur bonus card. So, ano yung mechanics natin, Ma'am Verna? Hello po, Ma'am Giselle. So, for mechanics po na ating game, ang title po ng ating game for today is Hula Salita. Yes, ito na. Hula Salita. Ano nga ba yung hula salita? Huwag niyo po natin komplikahin. Simpleng-simple lang po. Kailangan niyo lang pong hulaan kung ano ang salita ang ating papahulaan. Para po kayo ay makasali, mag-comment po kayo sa ating comment box ng inyong hula, pangalan, at area.
So, magpapahula tayo ng salita. Bibigay na po natin ang unang Clue. So, ang first clue po natin, ito ay 7 letters word. 7 letters. second clue So, natin. seven siya. Ito po ay Tagalog word. Tagalog word. At ang ating third clue naman, number na ito. So, diba, 7 letters. So, kailangan, ito ay isang uri ng isa itong katangian. Itong salita na itong pinapahula natin. Para makuha mo yung katangian na ito, dapat ikaw ay laging may maganda o kasuotan or dress up o nakagaya. Wala maganda. O nakagaya. Hindi, ibig sabihin sa kasuotan. Yan. Okay. Ang ating second clue ay Bali pang fourth na siya, sir. Ah, Ang sorry, first po yes. natin ay 7-letter word. Yung second po ay Tagalog word. Tagalog word. And yung third yung sinabi mo na dapat laging nakagaya. Mhm. And ang pang-apat po, dapat din laging presentable. Mhm. So, dapat lagi kang naaayos. So, itong salita na pinapahula natin, ito ay katangian. So, sinabi ko na, ikaw dapat ay nakagaya, ikaw ay presentable. Ang huling clue po natin, sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Dapat lagi kang Magtsaga may nilaga. nagtsatsaga. Yeah, magtsaga lang tayo. Ma-achieve din natin to, guys. Yan. At magbibigay tayo na napakita na natin yung yung dalawang Yung two letra na letters. pasok dito Okay. sa salitang ito. Ayan. Ayan. So, kailangan hulaan niyo po yan kung ano yung salita yan. Malinis daw. May nakatawa ko, coach. Malinis. Ayan po. Para po ulit, ma-accept po yung inyong comment, kailangan hula nyo po, pangalan, at yung area nyo po. Mhm. Kasi pag hindi po siya mag- So, correct format. Yes. Correct format po tayo. Ayan, hello po. Yan, marami nang Ayan, nahuhula. ay, may coach from UAE, sir. Ayan, si sir. Sige, shout out muna po Shout out tayo tayo. kay Sir Asif Hussein. I am living in UAE. I love this business and trying my best, making huge team in Philippines especially. God bless po tayo, God bless, coach. sir. Postura, sabi ni Sir Joseph. Sir Joseph. Postura, pwede. Masipag, tama naman. Pag may tiyaga, may nilaga, may masipag. Para binakita na natin yung tawag dito, yung dalawang letra. Sige. I-comment nyo lang po ang inyong hula para sa ating hula salita game for today. Yes. At ito na, so, tawagin na po natin ang ating makakasama ngayong araw na ito upang magbahagi ng kanyang buhay. So, Ang ating guest po for today, galing ka po itong ABS-CBN. Buti na payagan po siya. Napaka-busy ng tao. Busy to eh. at yun, Yan, and dati rin po siyang 14 years po siya as electronic technician. Tagal na, sir. And siya rin po ay ating Executive Diamond Billionaires Club member, Arjun Rogues VIP member, and Chairman's Club member. at kilala rin siya, may masarap ng kainan. Oo. Diyan lang sa baba doon. ng office natin. Malapit-lapit lang dito. So, wag na po natin patagalin ang ating makakasama ngayong araw na to. Walang iba kundi si Coach Robert. Hi, sir! Yan. Sir, Hello, good morning, coaches. Good morning, Coach Rich. Ma'am Berna, Sir Rich. Kumusta po kayo? yan. Hi, sir. Hi, Kamusta sir. po? Hello po. Ayun, okay na, Sir Rich. Hello, sir. May pinag-sigpa. Ay, Sir Robert, kamusta ka dyan sa Cavite? Yes, okay naman po, Tony. Dito po ako ngayon. Yun lang po. Bubukas lang natin dito. Ito last month yata.
Papasalamat kami sa inyo, Coach Robert, na tinanggap mo yung aming paanyaya na magkwento ng iyong buhay. Kaya hindi na po natin ito papatagalin. Hayaan po namin kayong magkwento at nawa ma-inspire po kayo mga ka-arjurista mula sa kwento ng ating successful millionaire, Sir Robert Tobales. Alright. Okay po. So maraming salamat po sa inyo lahat, no? Sir Rich and Ma'am Berna. And din nga po, sa lahat po ng coaches na nanonood po ngayon, no? Dito po, kukwento lang po ako, no? Kung saan po ako nagsimula, paano po nagsimula si Coach Robert dito sa Arjur World Marketing Corporation. Ang background ko po talaga, coaches, no? Isa po akong technician. So, for 14 years dito sa pagiging technician ko po, no? Ayan po. Pakita lang natin, Sir Rich. Okay lang po ba? Alright. So, ayan po. Bago po yan, no? Pakilala muna po ako ulit. Ako po si Coach Robert Navales. Ito po yung success story ko dito sa Arjur. Ako po yung pang 8 Millionaires Club member, 4th Diamond Club member, Chairman's Club member, Top 4 VIP 2019, 5th Ford Mustang Achiever, and nakakatuwa po, no, nung kasagsagan ng pandemic, na-awardan din po tayo ng Executive Diamond Millionaires Club. And dito po sa Arjur World, yung first car ko po, nagkaroon po ako ng sarili kong sasakyan, sa loob ng isang taon lang po yan, yung Nissan Juke, no po, and yung pang second car ko po, yan po yung Montero, no po, na sa loob lang po ng 4 years na ginagawa ko dito si Arjur, no? And yun nga po, ang background ko po talaga, no? Ito po, next po natin. Yan, ayan po yung Ford Mustang nung inaward sa akin nung last year, no, nung ating anniversary sa Arjur World. So sa Cuneta Astrodome po siya inaward. And next po. Ayan. So pasensya na guys, yung aking slides medyo hindi ko saulado, pero sila Sir Rich kasi po yung nag-operate ngayon, no. And yan po pala yung family ko, yan po yung biggest why kung bakit ginagawa ko si Arjur, no. And so, sorry po, may tumatawag. Okay. So, sa kanila po talaga ako umuhugot, no, ng lakas ng loob. And dito normal lang din po yung mga problema na dumadating, no? So, sa akin po, para sa akin kasi kumbaga, kakambal po yan talaga ng negosyo natin. So, talagang kailangan tanggapin po natin yan at pag-aralan din natin para malagpasan po natin yung mga problema natin. And yan po, si Coach Dayan, no po, yung aking asawa, and meron pa akong 3 anak na babae, no? Si Cassie, si Julia, and si Avril po. Yan po, kung bakit po ako talaga hindi tumitigil, no? Na gusto ko talaga may bigay ko sa kanila yung magandang buhay, no? At dito ko kukuha rin yan sa Arjur, di ba? So, next po, Coach. Alright, yan po yan. So, yan po yung background ko talaga na kung makikita nyo po, no? Ako po yan. So, medyo nakita nyo po yung suot kong t-shirt. Medyo malaki sa akin. That time kasi uso yung mga hip-hop. So, nakikiuso tayo. Ayan. So, 14 years ko pong ginawa yan. Kung nababasa nyo po, no? 14 years po ako naging electronics technician. Nakakaraos naman po sa pang-araw-araw. Pero yung pangarap po, mahirap talagang abutin, no? So, hindi naman po masama, hindi naman po, baga, okay naman po, kaya lang, yun nga, may pangarap po akong tao, malaki rin po talaga yung pangarap ko, and sa nakita ko po, kahit na 40 ko po yung ginagawa ko, ganun pala po siya, no? Hindi po pala 40 mo, doon mo makukuha yung pangarap mo. So, na-realize ko po dyan kasi that time po, marami rin pong nag-invite sa akin sa ganitong klaseng industriya, no? Noong una po, medyo mataas yung price
nung time na dumating po sa akin talaga na humina po yung income ko diyan, doon po ako nagka-interest din sa ganitong klaseng negosyo. So, ni-invite po ako ng mga kakilala ko dati, hindi ako naniniwala talaga kasi ang tingin ko dito sa negosyo na to scam, no? So, yun naman talaga ang tingin natin, kahit yung mga karamihan ngayon, yan talaga ang tingin sa network marketing, pero hindi po talaga, no? Kung titingnan nyo at pag-aaralan nyo po, hindi po siya. So, nung time na po na yan, diyan ko po nakita, year 2000 po yan, 2003 po yata ako na-involved sa network marketing. And then, dun po nakakita talaga ako ng mga tao na nagbago yung buhay. So, simula po matawag po kasi maganda po talaga siyang gawin. Saka sa ngayon po talaga hindi ko po siya tinitignan extra income. So kasi marami na po ako nakilala, marami na po akong nakita na talagang pagdating po sa network marketing nagbago yung buhay. So that time po na nagagawa ko ng mga electronics, yan po, tinignan ko siya pero hindi po ako masyadong naniwala. Yun nga po, nung kumina yung income ko, doon po ako nag-try, na-open yung mind ko. Sabi ko, bakit hindi ko subukan, i-open ko lang yung mind ko, tignan ko kung gano'ng kaganda yung business. Kasi yun ang sinasabi nila, maganda raw yung business. So, nung makita ko na gano'n nga po pala, na network marketing po, wala pong pinagkaiba sa ginagawa natin. Kasi, nalaman ko po doon na, kumbaga, marami kang nini-network noon pa. So, yun ang sinasabi nila, hindi mo lang alam, pero ang masama doon, no, hindi ka kumikita. So, tumatak din sa isip ko kasi tama nga naman, for example, meron ka pong mga ginagamit, no, sa sarili mo. For example, paboritong soda mo, no? So, kapag bumili ka noon at inalok mo sa iba, di ba, bibili din sila. So, ibig sabihin, pinromote mo. Yun yung pumasok sa isip ko talaga. Sabi ko, oo nga, nagpo-promote ako ng mga produkto sa labas pero hindi naman ako kumikita. Ang kumikita lang yung tindahan saka yung pinromote kong produkto. Bakit hindi ko gawin ito, yung network marketing, mga produkto rin naman to. At the same time, ginagamit ko din naman. That time kasi, nung na-open yung mind ko, ang product namin po, mga sapatos, ganyan, no? Hindi lang sapatos, mayroon po mga apparel po siya, no? And then, sinubukan ko po yung ang kagandahan po noon, yun nga, kumita po ako. So, ibig sabihin, tama po yung sinabi nila na dito sa network marketing, kaysa i-promote mo yung produkto ng ibang negosyante na hindi ka naman kikita, bakit hindi mo i-promote yung sarili mong produkto? So, simula noon, talagang naniwala na po ako kasi marami po akong nakita nga na nagbago ang buhay. Hindi na nagbago ang buhay talagang, kumbaga sabi nga, 360 degrees talaga po ang buhay nila. From walang-wala talaga hanggang sa yumaman ng gusto, no, na talagang daang milyon ang kinita. Kaya sabi ko, bakit hindi ako maniwala? Kasi simple lang naman ang ginawa ko po kung bakit po talagang pumasok po sa puso ko yan. Kumbaga, nag-humble down lang ako. Kumbaga, binaba ko lang yung pride ko din. And wala naman po kung, kumbaga, sa pride po kasi, sabi nga, hindi naman natin kakayaman yung pride di ba? So, binaba ko lang din po siya. And then, ilalam ko po kung paano po magnegosyo sa network marketing. Ang good news po, nung time na yon na napasok kong network marketing po, kumita naman kahit paano. Pero sad to say po, yung kumpanya nagsara. So, sabi ko, okay naman sana, kaya lang ba't gano'n nagsasara? Di ba? Sabi ko, siguro, baka iniisip ko rin, nanega rin ako konti. Pero sige lang, sabi ko tuloy lang kasi baka mayroon pang ibang kumpanya na mayroong ganong sistema. So, ang ginawa ko, naganap-hanap din po ako ng iba't ibang kumpanya. So, marami pa ako napasukan. And doon po sa mga kumpanya na pasukan ko, hanggang ngayon naman yung iba bukas pa rin, pero hindi tayo pinalad doon. Kaya nga, sabi ko, siguro talagang para dito rin ako sa Arjur. Kasi sa dami ng pinasukan ko talaga, hindi ko talaga maabot din yung pangarap. Kasi para sa akin kasi yung network marketing, hindi po siya extra income talaga So tinitignan ko siya na ito yung kapag ginawa mo, babaguhin talaga yung buhay mo. So kaya ako yung paniniwala ko dito sa network marketing talaga,
talagang 101% kumbaga. Sabi ko, talagang may makita lang talaga akong magandang kumpanya, no? Like Arjur, no? Unang-una, syempre, mababa lang yung capital natin. Imagine, from 1988, marami na nagbagong buhay dito, di ba? And yung magandang sistema rin ni Arjur. So, yun nga, salamat sa Diyos, nakita natin to. Okay? So, yan po yung background ko. 14 years po akong technician, kaya yung kung meron po mga technician na nakikinig ngayon, i-try nyo po yung Arjur World, no? Wala pong masama. Sabi nga, di naman masamang magdagdag, ang masama, magbawas pa nga, di ba? And then, yun nga po, next natin, Coach. Ayan, so, yung pagte-technician ko po, nakamit po ako ng mga kaibigan ko, and then, sad to say, yung tinayo kong electronics service center po, naisara ko kasi dahil sa network marketing, sa networking. Kasi that time, meron akong isang service center, meron isang kaibigan din, sabi niya, bakit hindi mo isara yung, yung shop mo, para makahataw tayo. That time po, sobrang, pakibalik lang po. Pakibalik lang po, Coach. Yan. Ayan, okay. So, that time po, sabi niya, bakit di mo isara? Kasi para makahataw tayo ng gusto. Ang ginawa ko, sinara ko siya. Tapos nang sinara ko yung aking shop, ninataw namin yung kumpanyang pinasukan namin, ginawa namin. Yun nga, ang hindi lang maganda doon po, hindi kami kumita. Tapos hindi na ako nakabalik. And then sabi ko sa sarili ko, hindi ko na siguro babalikan yung pagiging technician ko. Talagang hanap ako ng kumpanya talaga na pwede kong trabahuin. Okay? So marami pong kumpanya. At dinala ko na isang kaibigan ko dyan. Yung unang-unang picture na nakikita nyo, yan po yung sa Munting Bahayan, sa Pinagbuhatan, Pasig. Yung pinto na nakikita nyo dyan po kami nakatira ni Coach Dayan. So, first time po no, na nakatira ko sa Manila, kasi from Cavite talaga ako. Year 2014 po yan, 2014 nung napatira po ako dyan. And isang kaibigan ko po, nakilala rin sa industriya, no? Sabi niya, sige, try ka muna dito sa Pasig, no? So wala naman din akong pera, kaya sabi ko, sige, hanap lang tayo ng medyo maliit na matitiran. So diyan po kami tumira ni Coach Dayan, no? Umabot po kami diyan ng mga 3 to 4 months. 3 to 4 months kasi that time wala nga po akong yung kumbaga stable na pinagkakakitaan. Sa networking din po, hindi naman po ganong kagandahan yung napasok ko din. So, sabi ko, dito muna tayo. And then, bakit 3 to 4 months, hindi na kami makabayad. So, that time, umalis po kami dyan, kasi hindi kami makabayad. Saka yung time na yan, dyan po ako nakatira, yan yung kinukwento ko na Pasko. Dyan po kami nagpasko na ang handa po namin noon sa pagkainan, isang kilong liempo, saka projector and laptop. Yung projector, hiram ko lang po sa company yon that time, no? And ginawa ko lang po, pinanood ko lang ng movies yung mga anak ko para maliw-aliw kahit pa paano. Diba? So, ganun po yung experience ko dyan sa bahay na yan. And okay naman po kasi marami naman ako natutunan din dyan and mas lalo akong tumibay. Kasi ganun po yun no? Padadaanin ka sa maraming pagsubok para tumibay ka. Okay? And yung next naman po, kung makikita nyo, ayan po, yung sa Villa Miguela, na kung nababasa nyo guys, dyan po kami lumipat. After po dyan sa bahay na yan, meron pa kami isang bahay na pinuntahan pala, hindi ko na lang na-picturean, pero dyan po yung sumunod, pangatlo na po pala yan, yung Villa Miguela. Ganun din po, no? Ilang months na, 3 months lang din yata po kami dyan. And then, hindi na naman nakabayad, gawa na naman ng paraan. Kasi ganun yung nangyayari sa akin dati. Pag hindi ako nakabayad, saka ako gagawa ng paraan, hihiram po sa mga kaibigan. And then, nung umalis po kami dyan, mga 4 months din yata yun, dyan naman po ako napatira sa Pag-ibig Homes, Pinagbuhatan. Dyan po ako nag-start no, na mag-perfume business dito sa Arjur. Hindi pa Arjur that time, di Amor pa. No? So, dyan po kami nakatira ni Coach Dayan, yung bahay na yan. Sabi ko nga, lagi kong tinatanong pag ako nagtutok, maganda ba yung bahay na yan? Maganda ba yung bahay namin? So, sabi ko, hindi naman masamang tumira dyan, kaya lang, yun nga, kung titira ka ng mahabang panahon dyan, ibig sabihin, wala kang pangarap, di ba? So, ako po, that time, sabi ko, siguro, ano lang to, pansamantala, kasi walang-wala. Nung nakita ko yung Liamor, sabi ko,
kwento ko lang po kung paano ko nakita. Sa Facebook lang po, no? Nakita ko po yung mga kaibigan ko na nandun din sa Leamor at pinuntahan ko po, kinausap ko. And nagustuhan ko po talaga yung product ng perfume, no? And sabi ko nga, ginagamit ko din naman. Tapos ang kagandahan nun, yung sistema din po talaga, maganda rin talaga. Kaya yun po, ginrab ko yung opportunity. And from Leamor po, no, alam naman ng lahat na nagkaroon po ng problema yan. Gustong isa rin ng mga may-ari. And ang kagandahan lang po dyan talaga, no, nung mamit ko po talaga isang tao talaga na siya yung tumulong sa amin lahat. Mabanggitin ko na, si Pres Arvin Balmores po, yan. So that time, yung Leamor po, sinambot niya, kumbaga binay-out niya. And yun po, doon po nagsimula, nung nandun po ako sa Leamor po, si Mr. Arvin Balmores na yung may hawak, hindi siya pumayag na isa na nga po no? So pinagpatuloy niya yung Leamor, and ngayon nga po, naging Arjur na yung pangalan. And yun nga, nagpapasalamat talaga kami kay Pres Arvin, no? Kung hindi niya ginawa yun siguro, and kay Chairman Turingan na siya pa rin po yung naiwan doon kasi kasama rin siya doon sa Leamor. Kundi dahil sa kanilang dalawa talaga, siguro hindi ko alam, baka technician or empleyado po ako ngayon, pero siguro ngayong araw na to wala rin akong trabaho dahil may pandemic tayo, di ba? And yun nga, that time talagang sabi ko sa sarili ko nung sinabi sa akin Sir Arvin Balmores na sasama ka ba sa akin kasi ako yung hawak ng kumpanya na to, and yung mga binitawan niya salita naalala ko rin dun sa Cubao, no? Sabi niya, hindi ko hihingin yung loyalty mo, pero pag sumama ka sa akin, uuwi ka ng punong-puno ng laman yung kaldero mo, at may papakain ka sa pamilya mo. Yun nga po, lagi ko rin kinukwento, guys, na coaches, nung nakipagkita ko pala kay Sir Arvin Balmores, kasama ko si Tris nakaraan sa Starbucks, no? So sandali lang po yun bigla ang pong pagkikita rin, no? And usap po kami. Yun, hindi kami pinainom ni Tres Arvin, no? Hindi kami pinakain, pero ang sa akin kasi parang siguro purpose na rin yun ni God, no, na sinusubok din kami dalawa ni Coach Trista na hindi nyo titignan yung isang bagay sa ganun lang, di ba? Tignan nyo kung ano yung maganda mangyayari. So that time, hindi talaga ako nagtanong bakit ganun yung tao na yun. Hindi man lang tayo pinakain, hindi man tayo pinainom. Pero may pinuntahan kami that time may pinakita siyang lugar sa amin. So sumama kami sa kanya. Okay? And yun nga, dyan po sa bahay na yan, sa Pag-ibig Homes, pinagbuhatan, dyan po ako nag-start dyan sa green na bahay na yan, nag-Leamor, and Arjur po ako. And yung sa taas naman po, yung dilaw na bahay, sa munting bahayan po, yan na po yung time na na talagang kumita na kahit papano, yung nakakapag-rent na po ako. Kaya yan po, salamat sa Diyos kasi dahil sa Arjur na, kaya po ako nakapag-rent na ng bahay. Dilaw din po, saktong-sakto dun sa medyo paborito kong kulay talaga, yung dilaw po talaga. And dyan po nag-start po, dyan po talaga ako, kumbaga, nag-umpisa ng gusto sa Arjur. Dyan sa bahay na yan. So, pinakita ko po sa inyo, baka nakaka-relate kayo kasi karamihan dun sa mga nakakita sa amin, kasi yung iba, nakikita lang po kung ano po kami ngayon, no? Hindi po kami nakita kung ano po kami nagsimula, no? Kasi yung iba, parang ang bilis silang mainip, di ba? So sa negosyong ginagawa natin, hindi po tayo pwedeng mainip dito, no? Hindi, bawal po ang mainipin dito. So baka makarelate kayo kung napagdaanan nyo rin yan, no? So isa lang naman ang sistema po yung ginagawa natin, no? Kung gagawin nyo din po ng tama, sigurado may tama rin kayong resulta, okay? So next po natin, Coach Rich. Sir Rich. Ayan po, yan. So yung sorry Coach Diana kung nanonood ka. Yan pong bahay na yan po yung dilaw na bahay namin na inuupahan. So that time po, umagang-umaga yan po, kung mababasa nyo, nakalagyan, hindi ko ito makakalimutan. Ito yung kailangan namin magpa-picture para mangutang kami sa lending company. Tama po yan. Totoo po yan, no? Talagang hindi ko po binubura yung yung picture na yan. Kasi naalala ko parang nag-aaway pa nga yata kami kaya ganyan itsura ni Coach Dayan, no? And mamula-mula ang mata. Kasi yun po yung paraan namin para makasurvive kami. Kasi syempre wala naman akong trabaho. Si Coach Dayan wala pa rin trabaho noon. Paano kami mag-a-Arjur? Paano yung mga pamasahe namin, pagkain namin?
no? Ganyan po yung ginawa namin. Humanap lang kami talaga ng paraan. No? Kaya kayo po guys, no, yung mga nagsisimula, kung may mga problema po kayo pagdating sa pamasahe, pagdating sa mga pagsisimula nyo sa Arjo, gawan nyo lang ng paraan. Marami naman pong paraan eh. So iba-iba nga lang yan. Kami, ako naisip ko, yung mangutang sa lending, and then, syempre, sa Arjo naman po, given naman talaga, pag ginawa mo, kikita ka. Pag mag-direct selling ka, 85 pesos per bottle lang kita mo. So, ang ginagawa ko, magbebenta rin talaga ako ng bote, pa isa-isang bote that time. So, yun nga po, nakakatulong din talaga. Kasi syempre, sa loob ng isang araw, makasampu ka, 850 rin yun. So, yung lending, mababayaran mo eh. So, yan po yung picture na yan. Kaya ako sinama dyan. Kasi isa po yan sa talagang hindi ko makakalimutan. Kasama po yan sa kwento ng buhay ko dito sa Arjo. Okay? So, yan po yung tsura namin nung nagsisimula kami sa Arjo. Next po natin, Sir Rich. Ayan, alright. So, ayan po, kung nakikita nyo, sigurado naman po kung kilalang-kilala nyo yung tao na yan. Okay? Babaw ng luha ako talaga. Okay. So, ganito kasi, no, isa po yan sa dahilan kung bakit po lumaki yung Team Infinity. Sorry, ano ba yan? Sensya na po ah. Okay. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Iyakin talaga. Alright. Sorry po, sorry. Sandali lang po sandali lang. Ayan, okay. Kasi, itong tao na to, nung nagsisimula po ako, no, sa Arjur, kilala ko na rin po siya talaga. Walang-wala rin yung tao na yan. Kasi nagkasama kami sa isang company rin na perfume business din. Tapos, naalala ko that time po na nangungutang din siya sa akin, pang-birthday ng anak niya. Wala rin siyang pera. Kaya lang wala rin talaga ako maibigay. No? And naalala ko po yun, ewan ko kung naaalala niya. Tapos, nung nag-arjure na ako, tumawag siya sa akin. Sabi niya, parang maganda yung business mo apps. Tignan ko. Sabi ko sa kanya, sige, magkita tayo sa sa McDonald's building, dito yung office. Silipin mo lang. Tapos nag-usap kami. Pero bago siya pumunta, na ako, kinakabahan na ako talaga. Totoo to kasi siyempre wala akong pera that time eh. Baka mangutang sa akin. Siyempre, sabihin ko maganda yung negosyo tapos di ko pautangin ng pamasahe man lang. Mapapahiya naman ako. Di ba? So, ang isip ko, pautangin siya talaga that time kung uutang siya. Tapos ako, bahala na kung may pamasahe o wala. Parang ganun. So, buti na hindi siya nangutang. Pero, yun nga, siya yung dahilan kasi kung bakit lumaki yung Team Infinity. Okay? So, siya yung una sa akin, nag-text sa akin din, na networker, no? Na ang dami namin pinagsamahang, hirap eh. No? And ginahawa din, syempre. Yun, natutuwa ako, kaya ako naiiyak kasi, natutuwa din ako kasi, nagbago din yung buhay niya. Nagkaroon siya ng sariling bahay niya. Sorry talaga. Sorry guys. Sobrang tawa ko lang. Ayan. Sorry 30 minutes mo kakahaba. Sorry. Iyakin talaga si Coach Robert. Sensya na kayo. Ayan, okay. So, itong tao to, matiyagain din to, matiisin din to, talagang masipag, sobra. So, ito yung kasama ko magbuo ng Team Infinity. No? And malaking pasasalamat talaga. Bro Trista, pambira. Next natin, Coach Rich. Hindi ako magsalita, next na po natin. Alright. Ayan, salamat. And yan po, dahil sa ginagawa namin yung negosyo namin, okay? Hindi kami tumitigil, kahit napupuyat kami, nagugutom, nauulan na, nainitan. Normal naman po yun no? Kaya nga sabi nga namin, guys, kung ganoon din naman yung nangyayari sa inyo sa labas, no?
Tapos dito sa Arjur, ganun din. Tiisin nyo na dito sa Arjur. Kasi yung iba, sobrang sobrang dinadamdam nila yung hirap, no, yung gutom, yung tagal ng pagkaresulta nila. Hindi kasi talaga madali eh. Imagine guys, kami ni Coach Trista, ito, kung makikita nyo, yung unang ataw namin sa Cabanatuan, no, doon talaga kami nag-focus sa Nueva Ecija. 4 pa lang na madaling araw, nasa terminal na kami ng bus sa Cubao, no? And iniiwan namin yung pamilya namin, no? Hindi namin alam kung anong mangyayari o ano, pero syempre nagpe-pray din kami na sana ligtas sila kung iiwan namin sila. Eh, ligtas din kami sa biyahe namin. Eh, pinagtutulungan talaga namin yan, no? And yung pag-uwi namin, hindi rin biro kasi madaling araw na rin talaga yung uwi namin. And nakakatuwa dahil kasi yung team Nueva Ecija, si Coach Perdita Santos, yung ano dyan, no? Ang FO natin, siya yung talagang nagpa-umpisa dyan sa Nueva Ecija, sa Team Infinity. No? Salamat naman talaga kay Coach Perdita. Hanggang ngayon talaga, nagtuloy-tuloy siya. And yun, talagang siguro every week talaga meron kaming presentation dyan, hindi kami tumitigil. No? And kung makikita nyo, yung Team Infinity Manila, ayan. So, yan yung unang attend namin ng anniversary ng Leamor that time. Hindi pa siya Arjur. So, yan lang talaga, kami lang talaga yung umattend. No? Kung mabibilang nyo, binilang ko yung kagabi, nasa 20 lang kami. Tapos yung ibang team doon, no? Syempre, team driven and team, kung ano naman yung team ng mga nandoon, umattend. So, kami lang talaga yun. Nandun lang kami sa isang sulok. Pero ako kasi, hindi ako yung tao kasi, kumbaga parang, hindi ako inggitin tao. Hindi ako na-inggit, no? Na-inspire ako. Sabi ko sa kanila, wow, ang galing naman itong grupo na to. Ang dami naman itong grupo na to. No? Kung ano yung ginawa nila, gagawin ko din yan. Sabi ko sa sarili ko. So, that time talaga, hindi kami tumigil talaga kahit, yun nga, mapagod. Wala namang problema eh. Kasi ako, ang iniisip ko guys, ganito kung gusto mo maabot din yung pangarap mo talaga, kasi sa labas naman, ganun din gagawin mo eh. Mapapagod ka din, maghihirap ka rin, di ba? Kuminsan nagugutuman ka rin, nalilipasan ka rin ng gutom. Kaya lang, at the end of the day, ang mayaman, yung boss mo. O di kaya ang mayaman, kung sino man yung natukan mo, di ba? Yung mga negosyante, di ba? Samantalang dito, kung mapapagod ka, magugutom ka, at the end of the day, ikaw yung magbe-benefits nung hirap at pagod mo eh. Saan mo gustong gawin, di ba? E di doon ka na sa hirap at pagod, tapos ikaw yung may resulta bandang huli, di ba? Ikaw yung magkakaroon ng magandang buhay bandang huli. So, ganun po yung ginawa namin. And that time, nung anniversary na yan, grabe, sabi ko, dadating ang time talaga lalaki rin ng Team Infinity, no? Salamat sa Diyos, yun nga po, dahil nagtuloy-tuloy po kami, hindi po kami nainip. Talagang ngayon po talagang sobrang laki na ng Team Infinity, no? So maraming salamat po sa Team Driven din. Talagang sobrang na-inspire po ako dyan sa grupo na yan, no? And yan po, nagkaroon kami ng Team Infinity General Santos City, Team Infinity Davao. Diyan po kami nagsimula. Kung makikita nyo po, siguro year 2017 po yan, yung picture na yan. Sige po, tuloy natin. Coach Rich. Alright, ito naman po, no? Sa Zamboanga, ito po yung Team Infinity Extreme Zamboanga, okay? So, bakit po isinama ko dito? Kasi ito po napaka-memorable sa akin itong magalawan namin dito, no? Yung unang picture namin, yan po yung talagang hataw po namin sa Zamboanga City to Dipolog, to Pagadian, no? Ang gamit po namin sasakyan, yan pong nasa likod namin. And hindi ko po makakalimutan kasi bakit po, muntik na kami madisgrasya dyan kasi maliit na sasakyan lang po yan. And meron po kami nadaanan, no? Na isang bato, na malaki yata po yun. Yun nga po, alam niyo po ba yung pagkakaupo ko sa sakyan, yung ulo ko umuntog dun sa bubong. And muntik na po kami tumaob dyan. So sabi ko, ganoon pala talaga, no? Kung gusto mo talagang maabot yung pangarap mo, kahit na anong mangyari sa'yo, di mo papansinin, babaliwalain mo eh. Pero syempre, nagdadasal po kami. Ang ano po dyan, no? Ang leader po dyan, syempre, walang iba kundi si Coach Jan Kamaklang. Yan po yung ating 28 Millionaires Club member ng Arjur and first Millionaires Club member po ng Mindanao. No, na talaga po talaga nagtiyaga, no? Talagang nagsakripisyo din simula ngayon po. Okay? And yung ibang grupo po, yung pangalawang picture, yan po. Alam niyo guys, balik po natin. Balik po natin, Coach. Guys, alam mo, yung tinutulugan kong yan,
Siguro yung panahon na nakailang balik na rin ako dyan. Pero alam niyo ba sa Zamboanga City, maikwento ko lang, no? Sa Zamboanga City po kasi, pag ako po nagpupunta doon lang ako natutulog sa sa electric fan, yung lodge, yung mga ganon. Yan ang ginagawa ko. Sabi sa akin ng grupo na yan, ba't ka dyan natutulog, Coach Robert? Meron naman magandang tulugan. Sa akin lang naman po kasi, wala naman pong pinagkaiba sa tulugan ko dito sa Luzon, sa katulugan dun sa Mindanao. Di ba? So kung mag-aircon pa ako, magpapaganda pa ako ng tulugan ko, sayang yung pera, kainin na lang natin kung ano yung sobra doon. Ganun po ako. Pero sila po talaga, si Coach May, isa po si Coach May, no, Agoo, nag-push sa akin na, Coach, mag-upgrade ka naman ng tulugan. Parang gano'n. Sabi ko, sige na nga, upgrade tayo. Ayan, kaya po, medyo masaya. Nandyan po lahat nakapasok, di ba? Kanakwento ko lang po para alam nyo kung ano yung pinagdaanan ko din. And yan po, yung kumakain kami, sa ano na po yan, pag nagutom kami, hanap na lang kami ng kakainan namin. Ayan po. Tapos yung huling yan, yung picture na yan, si Coach Jen Kamaklang po kasama ko dyan. Hindi ko po makakalimutan yan. Yan po yung time na naipit kami sa Marawi. Yan po yung nag-present po kami doon sa Marawi po, na saktong po yung unang putukan po ng Marawi, no? And nakakagulat kasi bakit yung hospital po na pinasok ng mga mahuti, doon po talaga kami malapit, no? So ilang hakbang lang po nandun na, kaya kitang-kita po namin yung mga tao na natatakot, no? And that time talagang sobrang takot din kami. Yun po, marami kayong mararanasan dito. Marami kayong may experience, pero yun nga, iba po kasi talaga yung resulta eh. Kung talagang isa sa puso nyo lang. Wag nyo isipin muna, wag nyo damdamin kung ano man yung mga hirap na nararanasan natin ngayon. Kasi kasama po yan sa proseso, no? Saka naniniwala po ako talaga na ito pong sistema ni Arjur, talagang kinrate naman po ito talaga para magbago yung buhay natin. So tayo na lang po yung gagawa nito. Okay? Doon po sa mga hindi kumita, siguro po may kulang sa ginagawa nila, di ba? Ganun lang naman po yung kasimple. Kasi ako naniniwala sabi ko nga palagi, bakit ang Jollibee, di ba? Kumikita ng malaki. Pagpasok mo dun sa loob, kung sino po yung mga staff na nandoon na nagsaserve sa'yo, di ba? Mga high school graduate or undergrad, di ba? Ang graduate lang din ng 4 years yung manager, di ba? Pero bakit yung mayaman ang gusto? Bakit gumagana, di ba? So, ibig sabihin, hindi kailangan ng diploma, no? Hindi kailangan ng magandang eskwela na pinanggalingan para pumasok dun sa Jollibee, di ba? Bakit ganun? Kasi may sistema siya. So, ginagawa na lang po, no, nung mga taong pumapasok doon. Ganun din dito sa Arjur. May sistema na rin po siya kung saan po hindi ka kailangang hingan, no, ng diploma at hindi ka kailangan galing sa magandang eskwelahan. At kahit sino po, kahit anong edad, kayang gawin to. Okay? So yung next po na. Okay. Next po tayo, Sir Rich. Ayan, ang kagandahan po sa Arjur, guys, no? Ito po. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa talaga sa buhay mo, magagawa mo dito. Lalo na kung ikaw mahilig kang mamasyal, no, mag-travel, o talagang gusto mo, for example, itong Boracay na to, sabi ko nga po, ito, para sa akin, nung wala pa ako sa Arjur, pangarap ko po ito eh. Kung sa iba, medyo parang hindi na nila pangarap to kasi nakapunta na sila. Pero ako po kasi, sobrang gusto ko makapunta dyan nung mga panahon na hindi pa ako napunta dyan, no? And then, tinupad po ni Arjur World yan. Okay? Ang kagandahan pa niyan, tignan niyo po, hindi lang ako mag-isa. Bakit po? Kasama ko yung buong pamilya ko. Yun ang kagandahan. Nasa labas, no? Wala ka dito sa industriya, no? Wala ka sa Arjur. Siguro mahirap gawin yan para dun sa, alam mo na, ang sweldo mo, sapat lang, di ba? Yung kinikita mo, sapat lang, hindi mo siya magagawa. Pero bakit nagawa namin na makapunta dyan na hindi lang yung sarili ko ang napasaya ko, di ba? Napasaya ko rin yung kamag-anak ko, no? Yung mga kapatid ko, asawa ko, anak ko. Yun yung ibibigay sa inyo ni Arjur World, no? Kaya lagi po kaming nag-share dito sa inyo na
please i-try nyo. Kasi iba po, napakasarap po pala yung, alam nyo po ba yon yung nagagawa ng mga mayayaman. Masarap po palang gawin din, di ba? So, para sa atin, parang imposible kasi kung sapat lang din yung kinikita mo, parang hindi mo kayang gawin eh. Pero dito sa network marketing, hindi po imposible yan. Posible po magagawa mo yan. Kaya yan po, no, para sa akin, talagang dream come true, no? And hindi lang yan kasi pabalik-balik po kasi dyan sa Boracay that time, no? Kasi may team na rin po, ilang beses po akong bumalik dyan. So, yan po yung nangyari sa amin, no? Okay, next po. Okay, bukod dyan, no? Yan nga po, sabi ko sa inyo, hindi lang po talaga, kumbaga, pera, no? Yung sinasabi natin dito. Kumbaga, yung pamilya mo talaga, kumbaga, ito po yung deepest why ko talaga kung bakit ito ginagawa si Arjur no? So, yung mabigay ko sa kanila talaga, yung hindi namin naranasan nung araw. No? Okay? So, para sa kanila po kasi yung ginagawa natin Tip ko lang po sa inyo, lalo na po dun sa may mga anak na, no? May pamilya na. Guys, trabahuin mo lang si Arjur, no? Kung nahihirapan ka, okay lang yan. Okay? Walang problema yan. Kasi yung hirap na ginagawa mo, ito tandaan mo, yung hirap na yan, ikaw na yung aako ng hirap ng mga anak mo sa darating na panahon kasi. Okay? Hindi mo na kailangan na sila pagtrabahuin ko sakali man, di ba? Bakit? Inaako mo na kasi yung hirap ngayon. Tama ba? So, ganun si Arjur. Yun yung ibibigay sa inyo. No? Para sa future ng mga anak mo. Hindi naman natin gagawin yan para sa atin lang. Di ba? Para sa pamilya po natin yan. So, akuin mo na yung hirap ngayon. Ngayon pa lang akuin mo na. Para hindi nila dinasin pa yung hirap sa darating na panahon. Yun po talaga yung iniisip ko. Kaya ako po, kahit na pagod na ako sa ginagawa ko, no, wala po sa akin yung pagod na yan. Kasi alam ko kung ano po yung maibibigay kong magandang buhay para sa kanila. Okay? So, yun po, no? Ayan po yung aking mga anak, ayan po yung aking asawa po. So, ako po, taga Cavite, and mahilig po talaga ako, wala pa ako sa Arjur. Mahilig po talaga ako magpunta ng Tagaytay, no? Kahit ako lang mag-isa, nagpupunta po ako ng Tagaytay, And mahilig po akong pumunta doon. And yan po yung isa sa lugar sa Tagaytay, no? Yung Twin Lakes, sabi ko, makakapunta rin ako dyan. Sa awa ng Diyos, salamat sa Diyos kasi dahil kay Arjur po, yan. Yung mga napupuntahan ng mga mayayaman, sabihin na natin, napupuntahan na rin namin po. Nararanasan na rin namin yung nagagawa ng mga mayayaman. Dahil kay Arjur po. Yan, maraming salamat Arjur World. Okay? So, next po natin. Okay, bukod dyan, no, ito napakasarap. Ito po yung naranasan namin kay Arjur. No? Meron po siya mga travel incentives. Grabe. Hindi lang po dito, no, hindi po local, Okay? Unang-una, sobrang pasasalamat po. Siguro, kung di dahil kay Arjur, talagang, baka hindi ko nga napuntahan to Ito yung isa sa gusto ko mapuntahan, yung South Korea. No, nakikita niyo po, yan, dyan. So, ang dami namin nakapunta dyan. So, yan po, libre lang po yan. Ibig sabihin, dito sa Arjur, pag nagnegosyo ka, no? Ibig sabihin, pag ginawa mo ng tama yung negosyo mo, kikita ka, di ba? So, gaganda yung buhay mo. Tapos, ang malupit pa doon, may bonus pa yan. Bakit? Makakapunta ka sa ibang bansa ng libre. Di ba sa labas po, pag-iipunan mo ng napakahabang panahon para makapunta ka, makapag-travel ka dyan sa lugar na yan. Di ba? So, sa Arjur po, kumita ka na, tandaan mo, kumita ka na, binigyan ka pa ng libreng travel incentive. Siyempre, travel incentives, libre nga yan, di ba? Yun ang gusto ko talaga sa ganitong klaseng business. Sa network marketing, hindi lang naman sa Arjur, marami po yan sa ibang kumpanya. Nangyayari po talaga yan. Okay? So, sa atin lang, yun nga po, sa Arjur po, ang nakakatuwa, ang liit ng kapital, 1988. Imagine po, sa nakarating yung 1988 ko, ayan po, South Korea. Bukod dyan, hindi po dyan nagtatapos. Makapunta rin kami ng Japan and Taiwan by Asian Cruise. So, di ba, ano po yan, pangarap po ng nakararami yan. Pangarap po ng lahat, di ba? Yung makasakay sa cruise. Di ba? So, kami po, libre. Okay, dinala po kami sa Japan and Taiwan. Napakasarap po ng experience namin, no? Grabe. Sa pagkain, sa cruise, mabubusog ka, di ba? So, talagang ikaw na yung susuko sa dami ng pagkain sa loob. And then, syempre, yung experience mo doon, kakaiba din talaga. And nakakatuwa, sobra. Kaya kami po, hindi kami tumitigil. Kasi yearly po yan nangyayari So, next year po,
Ngayon sana po, meron tayong Japan and Tokyo, sana matuloy. Diba? Meron ulit tayong South Korea, di ba? So, yung mga hindi pa members, guys, magpa-member na po kayo kasi ibang klase po yung binibigay ni Arjur World sa atin, di ba? Okay, next po na. Next po, Coach Rich. Ayan po, yan. Tingnan niyo po. South Korean. Si Coach Dayan po pala, no? May kwento ko lang, mabilisan lang. Si Coach Dayan na nagsisimula ako, negative na negative po yan sa network marketing. So, si Coach Dayan po, pag umalis ako ng bahay, pagbalik ko sa bahay namin, umiiyak yan. Bakit? Kasi wala kami pambayad ng rent. So, sabi ko sa kanya, tiis-tiis ka lang. Sabi niya sa akin, kailan pa? Di ba? Kailan ka pakikita? Di ba? Mag-abroad ka na lang. Sabi niya sa akin ganun. Yan lagi niya sinasabi sa akin, mag-abroad ka na lang. Pero sabi ko sa kanya, hintayin mo lang. Bigyan mo lang ako ng ilang months o 1 taon o 2 taon. Tignan mo kung ano magiging resulta. Sawa naman ng Diyos, yun po, nagka-resulta naman tayo. And nung magkaroon tayo ng kahit pa paano kumikita noon, kahit pa paano kumikita na, si Coach Dayan, unti-unti pong nagiging positibo na. Kasi syempre, una lang naman Kaya yung may mga asawa po dyan na nanonood na negative po kayo, no? Tapos nag-a-arjure yung asawa nyo, please, suportahan nyo naman po kasi iba po yung magiging ibibigay sa inyo, sa pamilya nyo kapag ginawa nyo po, lalo na pinagtulungan nyo po. Di ba? Saka, kaya po siya si Coach Dayan po, kaya siya sa network marketing dito sa networking po. Yan. Siyempre, sino ba naman, di ba? Larap yan Imagine mo, South Korea yan. Tapos yan, nakapag ano pa kami dyan, ski, di ba? Kapunta pa kami sa mga palace. So, bihira yung makapunta sa ganyan di ba? Gagastos ka talaga ng malaki. Pero sa Arjur nga po, libre, di ba? Mag-start ka lang 1988 tapos gawin mo lang ng tama yung business natin. Okay? So next po natin. Ayan, okay. So dahil ginawa po namin ng tama yung negosyo namin, no? Inaral po namin, no? And ayan po, sa loob ng 1 taon po, from electronics technician to network builder, ibig sabihin po, kumita po ako dyan ng 1 million po no? Nung kumita ko ng 1 million, ang kagandahan sa Arjur, ayan po, nag-award po sila, may recognition po sila. Yearly po yan, no? Yan pong lugar na yan, sa Kia Theater yata po yan, no? Sa Cubao. And first time ko po talaga makaapak din ng stage dyan. And sobrang pasasalamat ko sa Diyos kasi bakit po, sa dami ng pinuntahan kong kumpanya, no? Tuwing anniversary po, ako po ay tagapalakpak doon. And minsan po, nandun lang ako sa taas, sa pinakatuktok pa. And nangangarap lang din po na kumbaga syempre, kahit papano, makatungtong dun sa ibaba lang, kahit hindi na sa stage. Kasi nakikita ko bakit yung iba nandun sa baba, kami nasa taas. Di ba? Parang lugi naman kami doon. Ano ba yung VIP ba yung mga yun, di ba? So, lalo na sa stage, sabi ko sana balang araw dumating yung panahon na ako naman din makaapak. And yun po, tinupad po ni Arjur World yun. Kaya ito po, malaking utang na loob po din kay Arjur World. Imagine po, no? Sa loob lang na 1 taon, yun, kumita po tayo ng 1 million. Ganun kabilis Yung iba hindi talaga naniniwala. Pero yun nga, ako kasi talagang marami po kasi ako nakitang tao na nagbago yung buhay dito Kaya yung paniniwala ko, doon talaga 101% paniniwala ko na kikita ka talaga sa ganitong klaseng business. Okay? So yan po yung time na yun na na-awardan po ako ng pang 8 Millionaires Club po ng Arjur World. Next po natin, Coach. Ayan. So, yan na po yung natin, yung ating 3rd anniversary, no? And syempre, nagpapasalamat po ako kila Sir Arben Balmores, no? And Chairman Turingan, and syempre po yung ating bagong marketing director, Ray Alvarado. Kundi dahil sa inyo, hindi po talaga magbabago yung buhay namin dito sa Arjur. So, kayo po ay hulog ng langit sa amin lahat. Maraming salamat po. Saludo kami sa inyo. Next po natin. Umiyak na naman ako. Okay. Iyakin talaga. Yan po, no? Tingnan niyo dati, no? Sabi ko nga, 20 lang kaming naka-attend yung first attend namin ng anniversary ng Leamor that time. Pero sa awa ng Diyos, grabe, no? Ito po, hindi na po magkasya sa stage. Marami pa sa baba, no? Sa floor. And sa awa ng Diyos, talaga lumaki din yung team natin.
Okay, so maraming salamat Team Infinity kung nanonood man kayo. Simula sa mga members, Directors Club, Millionaires Club, maraming salamat sa inyo. Yun nga, sabi ko, walang Coach Robert Novales sa Arjur kung wala po kayo. Maraming salamat. Next po natin. Alright, so salamat sa Diyos. Bakit po? Dahil kay Arjur World, hindi lang po tayo, kumbaga, bibigyan ng magandang buhay dito. May mga bonus pa. Kung kayo po, mahilig kayo mag-traditional business, nangangarap po kayo noon pa, di ba? So, dito po talaga matutupad yung pangarap mo. Actually, ito po, mahilig po akong kumain, mahilig din ako magluto, actually, no? And ang mother ko po, minsan tayo din ng, hindi naman nagtayo, kumbaga pumasok din sa isang karinderya, no, ng kaibigan namin. Siya yung nagluluto, masarap nagluto si mother. And then, itong food house na to, no, ito po, kinakainan ko yan, hindi pa siya food house dati, di pa yan ang pangalan niya. Diyan po ako kumakain, ang office pa natin sa McDotton Building, no, tumatawid pa ako dyan, and dinadala ko po yung mga kaibigan natin, no, na from Visayas, from Mindanao, diyan ko po sila pinapakain, no, kasi masarap yung pagkain dyan eh. And then, one time, yung may-ari po mismo, nakausap ko, sabi niya, balak niya ibenta. So sabi niya sa akin, baka gusto ko. No? So ginawa ko naman, why not? Kasi opportunity try ko lang, subukan ko lang. Yun po, ang nangyari po, na-buyout po natin. And then from yun, Mamos Bulalo, naging Coach Robert Food House. Yan po ay katas ng Arjur. Hindi po yan itinayo ng nandyan na, tapos nag-Arjur po ako. Hindi po. Katas po ng Arjur yan. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa Arjur po no? Kumaga, syempre, dagdag kita din po yan. And then, nakakataba ng puso kasi minsan po, yung mga coaches po napupunta dyan. And pag tinuro nila yung Coach Robert po daw sa mga guests nila, na-inspire, natutuwa po sila dahil, yun nga po, may resulta po Talagang nakikita po yung resulta. Diba? So, kaya, kung makikita niyo yung pangalan, Coach Robert po daw, doon pa lang, di ba? Arjur na Arjur yan, Coach Robert, di ba? So, yun, maraming salamat ulit, Arjur World. And next po natin. Isa sa mga resulta po natin yan. Alright. Ayan po. Okay. So, nandito po ako ngayon sa City Boutique. So, sa awa ng Diyos po, ito, nakatayo na tayo kahit may pandemic, no? And hindi po biro magtayo ng ganitong klaseng office. Malaking gastos din po talaga. And yun nga po, pero syempre, laban din tayo. Diba? So, yung pandemic, nandiyan na yan. Dapat lumaban na lang din talaga tayo. Diba? So nandito po ang City Boutique natin sa Dasmariñas, Cavite, sa harap po ng City Hall. So investment din po namin to ni Coach Dayan, no? Si Coach Dayan po yung lagi nandito. Okay? So sa mga coaches, guys, everyday po open po tayo. Minsan late kami kasi wala po kaming tagabantay sa bahay, no, na mga bata, no? So medyo na late kami. Pero yun po, nag-open pa rin naman po kami kahit late. Okay? So next po natin. Sige po. Isang click pa, Coach. Sige po, isang click pa po. Alright, pakibalik po. Pakibalik po. Isa pa po, isang balik pa po. Yan, okay. So, yan po yung bahay namin, yung time na nag-Arjur kami. Nag-Arjur na ako, no? So, yan po. Pero ngayon po, salamat ng marami sa Arjur World. At syempre, salamat sa Diyos. Bakit po? Ito na po yung resulta namin ngayon. Pakita ko po sa inyo ulit. Yan na po yung katas ng perfume. Okay? So, guys, imagine, di ba? So, guys, hindi po yan kinita sa iba. Kahit yung Coach Robert po, hindi po yan. Hindi po yan galing doon. Dito lang po talaga yan sa Arjur World po. So mukhang malaki lang, tignan, pero yun po, kahit pa paano talaga, 101% po na talagang sabi ko, hanggang dulo, Arjur ako. Bakit po? Kasi dito ko po talaga ipinagdasal no? Dito ko dinasal sa Diyos na magbago yung buhay ko. Kaya hindi po ako makakaisip ng kung ano man, no? Siyempre, marami pong nangyayari dyan na
sumisilip sa iba, hindi po mangyayari yun. Hanggang dulo po, Arjur po ako. Okay? And yun nga po, guys, sa akin lang po, nangyari po yan 4 years. Okay? Sa buhay po namin, 4 years po ang nagdaan. So, hindi po madali. Kaya lang, sabi ko nga po, hindi siya madali. Mahirap po siya. Kaya lang po, sa lahat ng mahirap, yun nga po, lagi namin sinasabi, ito na po yung pinakamadali. Kaya, kung ako po sa inyo, gawin nyo na. Okay? And, nakita nyo naman po, yung mga pinagdaanan ko simula umpisa, talagang hindi, wala po nakakaalam yan. Konti lang, no? Pero ngayon, siguro lahat alam na kung ano yung pinagdaanan ko. Yun, salamat sa Diyos, di ba? And sige po, next po natin. Sige po. Okay. So dahil sa tatlong yan, no, ang ating bagong marketing director, Sir Ray Alvarado, Mr. Bismarck Turingan, Chairman, and President Albert Balmores. Dahil po sa tatlong yan, guys, dun sa mga bagong mag-arjure, kung nanonood man kayo, o yung mga bagong arjurista na, guys, ito lang masasabi ko sa inyo. Ibigay nyo na po ng 101% yung tiwala nyo sa mga tao na yan. Kasi ibang klase po. Okay? Hindi po sila yung iba na nakilala ko sa labas, no? Ito may mga puso to. Okay? So, yung tiwala nyo, ibigay nyo lang. Hindi kayo pababayaan itong tandaan to. So, bigay nyo lang din po yung best nyo. Yung part nyo, no, na pagiging arjurista, yung bilang isang negosyante ng Arjur World Marketing Corporation, gawin nyo lang po ng tama yan. Okay? Imagine guys, singit ko lang, no? Karoon tayo ng pandemic, okay? Buong mundo. Sa ngayon po, ang nalaman ko po, 40 branches of Starbucks, nagsarado na po. Tapos yung mga Jollibee po, ng mga nag-franchise. Yung mga kilala ko, mga 19 na po, dito sa Cavite, mga franchise ng Jollibee, nagsara na rin po. And Marco Polo, isa sa mga hotel, no, na gusto ko sana pasukin that time na wala pang pandemic. Nagsarado na rin po. Okay? So, imagine guys, ang dami nagsaring kumpanya. Pero, itong Arjur World Marketing Corporation, grabe, tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin talaga. Hindi nila naisip na sara na lang natin to kasi wala lang mangyayari. Inilaban pa rin po tayo. Kaya sabi ko nga, grabe itong tatlong may-ari na to. Ibang klase talaga. Kaya, guys, bigyan niyo yung 101% na tiwala nyo sa kanila. Ibigyan nyo ng todo. No? Bigyan nyo 1 year, 2 years. Kung hindi kayo kumita, sige, umalis kayo, wala namang problema. Pero, guys, 1 to 2 years, focus kayo sa Arjur. Ako na nagsasabi sa inyo, magkakaroon kayo ng magandang resulta, mababago ang buhay niya. Di ba? Kasi imagine, di mo, ngayon, mas pinaganda pa yung sistema. Di ba? Nadagdagan tayo ng mga produkto. Kumbaga, timing din talaga eh. Kasi kami, katulad ko po, hindi ako sanay. Kumbaga, ayaw ko na ng mga ganong products, yung mga dumating sa atin ngayon. Pero, syempre, napapanahon. Imagine guys, gumawa sila ng paraan para hindi tayo, kumbaga, mawala ng pag-asa. Di ba? Ibang klase. Ngayon, ang daming orders. Kaya galing nandito ng mga arjurista, naghahanap ng ating Imokira, saka yung isang vitamin C natin. Nakakatuwa. Kasi, syempre, pinag-isipan ng mabuti, pinagplanuhan ng mabuti. Kaya sabi ko, itong mga tao to dapat pagkatiwalaan talaga. Guys, kung sa inyo, yung Arjur, yung mga accounts nyo, yung negosyo nyo, harapin nyo na mabuti yan. Huwag nyong pabayaan. Sayang, guys. Yung mga nag-inactive, please, balik kayo. No? I-active nyo ulit. Maniwala kayo sa akin. 1 to 2 years, trabahuin nyo si Arjur. Okay? And, yan po. Salamat na marami, Big 3. Okay. Okay, Sir Rich.
Yan. Yan. Thank you so Thank much. you so much, Sir Robert. Na-inspire mo po kami. Oo nga At naiyak sa talaga mga si linya Sir. na hindi namin malilimutan dito sa storya mo, sinabi mo nga po na bawal mainip, gawin ang tama dahil may tamang resulta. Yes, no? At nakita naman po natin sa kunento ngayon ni Coach Robert kung ano yung mga naging resulta sa kanyang mga ginawa dito sa Arjur. Kaya kung kayo mga Arjurista, patuloy lamang po kayong mangarap at kumapit kasama si Arjur po. Thank you so much, Coach Robert po. Thank you, Hanggang sa sir. muli. Thank you, Ma'am Bernat. Available na ba dyan, sir, yung ating vitamins? Available na po sa office niyo po? Ano po? Ano po? Available na po ba sa inyo yung Immunokira AG, sir, tsaka yung vitamin C natin? Yes, available na po, pero reservation lang muna. Yes, yun. So, i-message nyo lang po sa Sir Robert sa Cavite area para po sa inyong orders. And ngayon po, available na po ang ating vitamins sa Manila Head Office. Yung sa mga BCO po, alam ko na dinideliver na rin. No? Thank you so much. Yeah, thank you, sir. Robert. Bye-bye po. Ingat po kayo dyan. God bless po. Yan. So, ngayon, tunghayan po natin ang isang buhay po ng ating successful Arjurista. At next week po, abangan nyo rin po ang ating susunod na kwentong Arjurista guest. So, kanina nga po, nagpahula po kami ng isang salita. Yun nga po yung palaro na salita. Asan na ba siya? So ngayon hindi po natin ma-review kung sino yung nanalo. Pero kayong mga nanonood pa, may pag-asa pa po kayo manalo. Sige, pakita malay po natin sir. kung malaman na. Yan, hula salita. So yun, mamaya malalaman po natin kung sino nga po yung nanalo at baka meron pang mga ilang pang hindi pa nakakakuha ng tamang sagot. So, ang una nga nating ang ating unang clue ay 7-letter word. And, sumunod, sir. yan, nagbigay po tayo ng 2 letra para sa salita na ito. Ayan po. Tagalog word siya. Ano ba yan? So, yung mananalo nga po, makakuha ng 300 pesos na ibibigay ABC loan. natin through sa ABC load nila. So, i-reveal na po natin yung answer. Ito po ang ating answer. So, mamaya po may message po namin kung sino po yung nanalo. So, i-review po namin yung mga comments nyo. Yung una po nakatama, at tama rin po yung format, yung hula, name, and area. Yan po ang ating winner. Sir, ayan na. Okay. So, ito po ang tamang word. Sikat na sikat to ngayon. Yun. So, ang tamang word po natin ay marikit. So, kung sino man po yung unang tamang nakakuha ng sagot na May ito. nakatama po ba? Kaya sa comment, sir. Baka mag-comment sa alert ng ito natin. Ayan. So, ang tamang pong sagot, yung marikit. Ang ating hula salita, answer is marikit. So, antayin nyo na lang po kung sino yung message namin mamaya. Yan. So, maraming salamat po sa panonood ngayong Thursday Business Talk. Muli abangan po natin ang ating magkukwento ng kanyang buhay at tagumpay dito sa Arjur. So, maraming salamat po sa panonood at abangan po natin ang ating official launching ng ating mga bagong products. Sa susunod na linggo po yan, Yes, ang ating July 30, Immunokira alas 2. Same time po, alas 2 po, dito sa ating Thursday Business Talk. Again, maraming salamat po. I'm Rich Bagnes. And Verna Marquez. Thank you po sa panonood sa Thursday Business Talk.